This is the most important portion or part of the service na kung saan tayo ay makikinig, tatanggapin, bubuksan natin ang ating puso para tanggapin ang mensahe ng Panginoon. Buksan natin ang ating Biblia sa Aklat ng Mga Awit, the first songbook. Amen. Ang awit, Book of Psalms, yan ang first songbook. Chapter 150. Beginning verse 1 down through verse number 6. Hallelujah. Psalm 150, beginning verse number 1 to verse number 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with stringed instruments and flutes. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with clashing cymbals. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa last phrase, mga kapatid, sa verse number 6, have you noticed? Let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Ako'y humihinga pa. Kayo ba'y humihinga pa? Kasama tayo na magpupuri sa Panginoon. At sabi rito, have you noticed, praise the Lord, and inulit-ulit, praise the Lord. If you wonder kung anong ibig sabihin ito sa Hebrew language, yung praise the Lord, ang katumbas po niyan is hallelujah. Kaya hindi dapat gawing joke. I don't care kung batikang komedyante na nagpapatawa sa TV at pelikula na ginagamit ang salitang hallelujah. Ayon, yung lagi kong naririnig na ginagawa niyang katatawanan nitong hallelujah, matagal na siyang nakabaon sa lupa. So hindi nakakatawa yung ganon. Pag may nagpapatawa ng ganon, hindi ako natatawa sa kanya. Dahil sa ating mga may takot sa Diyos, tayo na nagpupuri sa Panginoon, these words, praise the Lord, these words are sacred. Dahil ito'y para sa Panginoon. Praise Him. Sinisikap ko po, mga kapatid, na ibahagi sa inyo ang iba't ibang lessons na may kaugnayan sa pagsamba. I have shared with you, if you recall, Spirit-filled worship. Ang ating subject is all about worship, worshiping God. Honoring the Spirit, if you remember. Fellowship in worship. Worship and listening. Worship at the Lord's table. Spiritual gifts and worship. You remember that, church? Learning from the angels. Spiritual worship, spiritual warfare in worship. Worship with singing. You remember that?
At ngayong umaga, I will share with you worship with music. We will talk about music. Worship with music. Marami na pong nangyayari ngayon sa church. And I'm not talking about just our church, kundi ang church as a whole, na nagpapakilalang sila Christians and they show performances claiming that they are worshiping God. But gusto ko sabihin mga kapatid, dahil you're not looking at a novice ngayong umaga. I've been in the ministry for almost 4 decades na po. Hindi po ako baguhan na nagsasalita dahil meron akong nabasang MacArthur Study Bible. Hindi po. I've been around for many, many years. So yung nakikita kong worship ngayon, they are not worship at all. Hindi pagsamba yun. It's just noise, performance. Worship is so sacred. And in fact, ang awitin or singing, kalakip ang music, pag pinagsama yan, it's so powerful once na yan ay kinasihan o pinahiran ng Espiritu Santo. Ngayong umaga, I want to share this with you, and please open your hearts and your mind. At sana nawa ay masagot yung question ng iba kung bakit si pastor ay stricto pagdating sa music, especially sa church worship. Yung iba hindi ako naiintindihan. Sana by the grace of God, sa mga verses na babasahin ko, you will understand and you will know the reason why stricto tayo pagdating sa musika, lalo na sa loob ng iglesia. Tayo'y manalangin. Father God, we give you praise today. We thank you for the privilege of sharing your word. Nawa, Panginoon, ngayong umaga, kaming lahat ay magkaisa na magbigay galang sa iyo at sa iyong mga salita. We humbly submit to your word, O Lord. We open our hearts today at handa po kaming tanggapin, Panginoon, ang mga blessings na ito. Spiritual blessings. Feed our souls, O Lord. At turuan niyo po kaming sumamba sa iyo ng tama. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Iisang kahulugan yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag sinabi mo, when you proclaim hallelujah, you are saying, praise the Lord. Worshiping God with music. Mga kapatid, music means so much to me. I repeat, mahalaga sa akin ang musika. It means so much to me. Lubos kong naunawaan, lubos kong naintindihan si Martin Luther, the father of Protestantism. Siyang ama ng protestante. And I am a Protestant. Hallelujah. Thank God for Martin Luther. Naintindihan ko siya ng lubusan nung sinabi niyang, next to theology, he loved music. I understand him well. At hinihiram ko rin po yan ngayong umaga sa kanya. Next to the word, next to the teaching of the word, I love music. Malaki ang nagagawa ng musika sa akin, mga kapatid. Let me share my maliit na testimony. Lumaki po ako sa pamilya na nagmamahal sa musika. I was born 1966, January 2. At sabi ng mother ko nung siya'y nabubuhay pa, narinig niya akong umaawit
I must have been 5 or 6 years old. Ang unang-unang singing contest na aking sinalihan ay nung ako'y grade 1. I was 7 o magsa 7 years old dahil nag-advance po ako eh. Hindi ko natapos. Nilagay kagad ako sa grade 1 dahil kabisado ko na ho noon yung booklet ng Abacada, yung maliit na booklet. And hindi ko makakalimutan yung unang contest na sinalihan ko. At may picture pa nga po ko dyan, tinatago ko ho yun. At ang first song na inawit ko po noon ay Solitaire, na inawit ni Karen Carpenter, pero ang original po niya ay si Neil Sedaka. Allow me to mention their names dahil sila yung ilan sa mga nirerespeto kong singers nung mga nakaraan. Nagwagi po ang inyong lingkod noon. At I remember vividly na yung uncle ko nandun sa likod dahil yung uncle ko, kapatid ng mother ko, siya po yung number 1 encourager ko po siya. Naniniwala siya sa akin at pinupush niya lagi yung aking kaunting talento sa pag-awit. Sabi niya, kapag nakita mo ang aking naka-thumbs up ako, ibig sabihin panalo ka. Pero pag nakita mong thumbs down ako, talo ka. Ganun ho siya kaprangka, mga kapatid. Wala siyang gray area. And sa FYI lang po, mga kapatid, nung nabubuhay pa ho siya, ang uncle ko, siya po ay one of the professional singers ng La Traviata. Nakasama niya si Bobby Gonzalez, Sylvia La Torre. Yung iba hindi nyo na naabutan yan, of course, but yun ay ilan sa mga professional singers noon. Pero may nangyari sa uncle ko na nagdala sa kanya sa pagka-diskaril, ika nga, ng kanyang buhay. Pero yung talento niya sa pag-awit, hanggang ngayon, bagaman wala akong recorded song and music ng uncle ko, yung voice niya, I still hear him sing in my mind. Kaya pag may mga artist of the 60s, 50s, 60s na naririnig ko pa rin ang boses niya. Ganun ang impact niya sa akin, mga kapatid. At merong semblance ng kanyang tinig kay one of my favorite singers, si Andy Williams. I have grown sa pakikinig sa mga good and beautiful music. 60s, 50s, meron akong mga CD dyan sa bahay and tapes ng mga songs of the 50s and 60s, lalo na nung 70s, mga kapatid, ay halos lahat ng kanta, wala kang itatapon. 80s, 90s. So, sinasabi ko ito because music means so much to me. I know how to listen to good music. Ngayon, ibang-iba na po ang musika. No? Ayokong gambalain ng preferences ninyo, mga kapatid. But this is me. At like kong sinasabihan sa aking mga mahal sa buhay, keep on listening to good music. And ang naalala ko, si Chris, to God be the glory, na narinig kong kumakanta yan, bata pa, wala pa hong 5 years old yan. At yung mga pinatutugtog ko, sinusundan niya sa likod. So na-realize ko na meron siyang talento sa pag-awit. Kaya nga nung siya pinanganak, sabi ko kay Nori, kapag itong batang ito ay hindi marunong kumanta, baka may switching na nangyari. Grabe. And I thank the Lord sapagkat binigyan din ako ng kasama sa buhay, Sister Nori, my wife, na marunong din siyang umawit. Kaya hanggang ngayon, ang aming munting tahanan ay tahanan ng musika. Music does something for me at the natural level. Tingnan natin muna sa natural level. May nagagawa sa akin, and I believe so, kayo rin, sa inyo, sa natural na level ang musika.
Meron akong babasahin sa inyo mga kapatid na nagbabago siya kapag nakarinig siya ng music. 1 Samuel chapter 16 verse 23. Marahil ay familiar kayo dito. Unang Samuel, I'll give you time. Tignan nyo, babasa tayo ng mga verses for us to understand and to realize na napaka-importante ng musika. 1 Samuel 16:23. And so it was, whenever the Spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. Basahin yung maigi. Ating namnamin ang talatang ito. Tuwing ang masamang espiritu mula sa Diyos ay darating kay Saul, hinto tayo dyan saglit, baka magtanong yung iba, Pastor, bakit mula sa Diyos ang masamang espiritu? Ganito po yan, mga kapatid. Pinakikita lamang sa atin ng Biblia as a whole. Hindi lang po isang talata ito. Kapos tayo sa oras na ang Diyos in His sovereign power, He controls the demonic realm. So, in God's sovereign will and power, pinahintulutan niya po na gambalain siya, si Saul. Dahil may problema na si Saul dito Kinakain na siya ng jealousy, ng anger, ng hatred kay David. Spiritually, medyo spiral down na po si Saul. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid. Kaya, may rason ng Panginoon kung bakit pinahintulutan niya. But I want you to remember this and to realize, kontrolado ng Diyos ang lahat. He controls even the realm of the spirits. Kaya tuwing ang masamang espiritu na ito, yung distressing spirit, dumarating kay Saul na pinahintulutan naman ng Diyos kay Saul, tingnan niyo po, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay at nagiginhawaan si Saul at ang masamang espiritu ay umaalis sa kanya. Nakita niyo po, yung natural level na may nagagawa ang musika kay Saul. Mga kapatid, brothers and sisters, I personally know the feeling of being low and having music to lift my spirit. Naranasan niyo rin po ba yan? Naalala ko ang mama ko, nasa langit na ho siya kapiling ng Panginoon. Nung araw po, kapag umiinit ang ulo niya, alam niyo na, ang nanay, maraming mga alalahanin yan alam niyo, makaka-relate siguro yung iba sa inyo, ay pastor, di umiinit ang ulo ko, good for you. Salamat sa Diyos. Tama si Sister Dad kanina ako sangayon doon. Ang Diyos, banayad magalit Hindi gaya natin, Pag nandyan na ang bill, ang bilis. Praise God! Grabe naman ito. So, mga bills, mga alalahanin sa buhay, sa bahay, alam nyo na, ang mama ko, ganyan noon Pero alam ko ang sikreto. Alam ko ang magpapalamig ng ulo niya. Alam ko ang magpapalayas ng distressing spirit. Magpapatugtog lamang po ako. Nung araw po, hindi kagaya nga, nasa USB, nasa Spotify noon plaka talaga. Long playing, 33, 45. Ewan ko, hindi. Ngayon po, bumabalik na ang turntable And isa yan sa mga plano namin na magkaroon uli. Dahil alam nyo, yung raw talent noon, raw po yan, raw. Hindi kagaya ngayon, kapag sintonado yung kumakanta, ayusin lang sa computer yan Pero noong araw, ang mga talented singers na mayroong natural skill of singing, natural, maririnig niyo mo.
sa plaka. Dahil on the spot, nire-record ho nila yan eh. The likes of Frank Sinatra, di ba? Tony Bennett, Tom Jones, yung mga during the 60s, 70s, and even yung mga grupo, mga banda noon, on the spot ho yan. Walang retoke. Kaya pure talent ho yun. Marinig mo, medyo gumagasgas pa yung lalamunan eh. Pero nandun yun. Kaya ang ganda. Tapos pag linapag mo yung karayo, no? Narinig mo, yun ang masarap dun eh. Dahil totoo yun eh. Totoo yun. Ang layo ngayon. Retokado lahat. Mga boy band ngayon, magkakamukha. Pare-paro ng ilong. Sobrang puputi. Parang, babae ba to o lalaki? Huwag magagalit ha. Nag-uumpisa pa lang ako ha. Di ba? Pare-pare yung estilo ng musika. Naku, ibang-iba noon eh. May mga kanya-kanya, may signature song sila eh. Si Steve Lawrence, if you recall, kung nakakilala si Steve Lawrence, yung pinasikat niyang awiting, I've had my share of life's ups and downs. Di ba? Tapos may binanggit pa siya doon, Edie, you're the best thing that ever happened to me. So sino yung Edie na yun? Eddie. Yun si Eddie Gourmet. Asawa niya na umawit, nagpasikat ng awiting Eres Tu. Ayan. Ano ba pinagsasasabi mo, pastor? Hindi ko na maintindihan yan. Kung meron lamang po akong pagkakataon at iparirinig ko sa inyo yung mga musikang yon, I guarantee, mga kapatid, that you will become refreshed and well. Amen. Relax na relax ka lang. Anong biglang yung mga awitin ngayon, di ba? Oh, Diyos, ano ba naman ito? Di ba? Ayoko ituloy, ha? Di ba? Pwede ka namang kumanta na hindi ka nagtutungayaw eh. O lumalabas yung foul languages eh. Ngayon may sumisikat ngayon eh. Parang ano ba yan? Ayoko rin ituloy yun. Dahil sa salita ng Diyos na tinuturo sa atin ng Panginoon every Sunday, dahil dito, tinuturuan tayong salain. Salain. Lagyan natin ng pansala, yung naririnig nating musika. Mga kapatid, especially sa mga kabataan natin, pakinggan nyo yung lyrics. Baka iba-iba na sinasabi dyan eh. Baka inuudyukan na kayong pumatay, magalit, mamatay. Merong isang sikat ngayon ng mga awit. I will not mention her name. Pero nagsimula siya ng tama eh. Pero somehow napapansin ko po yung mga lyrics niya ngayon. Even yung mga graphics, nag-iiba. And she claims that she is a Christian. Ang daming mga nasa music industry ngayon na nagsimula sila sa church. Dito sila natutong tumugtog, umawit. You remember Whitney Houston. Sinong hindi makakalimot sa taong yun? Golden ang kanyang boses. Pero during her teenage years, siya kumakanta sa church just like our church. Nag-special number siya, kasama ng choir. And yet, na-discovery. Iniwan niya ang church, maging ang kanyang faith. And alam natin kung ano ang nakalulungkot na nangyari sa kanya. Natagpuan siyang nalulunod sa sarili niyang bathtub. A sad way and a painful way to die. Never abandon your faith, whatever happens. Maraming tinuro sa atin ng Panginoon. Dito tayo tinuruan ng Diyos na kumilala sa Kanya. Dito tayo sa church tinuruang manalangin. Dito tayo tinuruang magbasa at tanggapin ang Kanyang mga salita. Totoo, sa mundo maraming pagsubok, maraming tukso, maraming aagaw sa ating atensyon. But church, please, let us not abandon Christ. Let us not say goodbye to Jesus.
na nagsusumamo ko sa inyo, mga kapatid. Never abandon your faith. Keep the faith, brothers and sisters. Dahil kasama natin ang Panginoon. Ang mundong ito'y lilipas. Heaven and earth will pass away. But my word, Jesus said, will never pass away. Amen? Kaya wag po tayong tatalikod sa Panginoon. Ang laki po ng influence ng musika. Ang dami pong inaagaw niyan, lalo na ngayon. Kayang i-distort ni Satan ang music dahil once upon a time, si Satan, si Lucifer po, merong intimation ng Bible, merong hint, may clue ang Bible na when he was created, may kasama siyang musical instrument. Kaya ang unang-unang dinidistort, sinisira ng Diablo, ni Satan, ay ang music. And he knows na kapag naabot ang isang henerasyon, ay kaya niyang wasakin yan sa pamamagitan ng musika. So I encourage you, mga minamahal kong kapatid, lalo na sa mga young people, hindi porke maganda yung beat, yung rhythm, tignan mo yung lyrics. Dahil ang dami po ngayon mga awitin na ang itinuturo, ang iminumungkahi ay pagpapatiwakal. Kaya hindi katakataka na even among the young ones, the young people, sila'y na-encourage to take their own lives. May mga nagpapakamatay dahil sa mga naririnig nilang music. Ang mabuting musika, hindi gagawin yon. Bibigyan kanya, ililift niya yung iyong spirit if you're low, if you are down. Pag narinig mo yung mga music of old, yung mga magagandang musika about love, about nature, about morning has broken, yung mga ganong awitin, malilift yung spirit mo eh. Amen? Pag narinig mo yung mga awiting Tagalog, di ba, nung araw, no? Naku, mga kapatid, sa dami kasi. So, music can do something at the natural level. Listen, kung may nagagawa sa natural level ang musika, how much more music can do so much to lead our spirits to worship God. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon way back 1982, mga kapatid, although even before sa dati kong religion, gustong-gusto ko nang makarinig, pag narinig ko yung mga church songs. In fact, yung malimit nating inaawit na Diyos ay pag-ibig, natutunan ko yan sa dati kong relihiyon. Pag-ibig ang siyang pumukaw. Maraming mga magagandang kanta. It really lifts your spirit. Napapalapit ka rin sa Panginoon. You understand? Pero nung time na nagkaroon ako ng relationship sa ating Panginoong Jesucristo, na born again po ako, the first time nakarinig po ako ng gospel music. At yung awiting yon, mga kapatid, tumimo po yun sa aking puso. Kaya nung ako'y nag-launch ng radio program, yung gospel track na yon, pinamagatang All in the Name of Jesus, ay hanggang ngayon, mga kapatid, that is one of my favorites. Truth and beauty and happiness, it's all in the name of Jesus. At magmula noon, na tinuring ko na ang gospel music, spiritual music, ayon sa Biblia, yun ay napakataas na level ng musika. Because it leads you. Lalo na kung yun ay anointed by the Holy Spirit. Alam mo naman kapag ang awit sa Panginoon ay anointed, hindi nawawala yun eh. Kahit ilang dekada nang marinig mo yung kantang yun, tuwing naririnig mo, nandun pa rin yung pahid ng Espiritu Santo. Spirit-led singing, Spirit-led music that will lead your spirit to what? To worship God. Amen? Makakalimutan mo ang lahat, even yourself. Makakalimutan mo lahat yan
nakatuon ka sa pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Na kung meron po akong natutunan, mga kapatid, in many years of preaching the gospel, and kung meron din po akong natutunan in preparing this lesson ngayong umaga para sa lahat, I have learned this. God loves music. Amen. Music is of God. Mahal ng Diyos, iniibig niya ang musika. Ang musika ay sa Diyos. After all, brothers and sisters, He is the one who thought it. Siya ang nagturo niyan. Siya rin ang nag-isip niyan. Alam niyo ba na ang musika ay makikita natin throughout the Bible? Music appears throughout the Bible. At alam ba ninyo kung saan natin mababasa ang first reference ng music sa Bible? Yung unang-una, of course, pumunta tayo sa Book of Beginnings. Genesis chapter 4, verse 21. Hallelujah. Amen. Genesis 4:21. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the harp and flute. Oh, hallelujah. Yan ang first reference of music in the Bible, where we are told that a man by the name of Jubal was the father of all those who play the harp and flute. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Pag sinabi pong ama, ibig sabihin yan, siya rin ang may likha. Siya rin ang inventor ng harp and flute. And the last reference po naman, or references to music, ay dumating sa aklat ng Revelation, wherein, if you are familiar with the book of Revelation, brothers and sisters, harps are frequently mentioned. Malimit na nababanggit sa aklat ng Apokalipsis o aklat ng Pahayag ang alpa o mga alpa. At mga kapatid, ayon sa aklat ng Revelation, sa langit po, there will be both singing and instrumental music. Amen? Sa langit, merong awitan at merong instrumental music. So, may mga churches po, especially some denominational churches, binabawal po nila yung musical instruments. I beg to disagree. Kung sa langit mismo, na kinaroroonan ng Diyos at ng mga anghel, ay pinahihintulutan ng singing and instrumental music, bakit naman hindi dito sa kanyang church? So the fact, or this fact alone, should be sufficient to refute any suggestion that the use of musical instruments in church is not biblical. Tama. Amen? Napunta naman tayo sa panahon ni Moises. Praise the Lord. Music po worship with music. In the time of Moses, ginagamit naman po nila ang mga trumpets. So, bilangin niyo po yung mga instruments na nababanggit sa message ngayon. Flute, plauta, harp, ayan, meron ng lute, di ba kanina? Titignan natin yan mamaya. This time, sa panahon ni Moises, ang gamit na gamit ay yung mga trumpets, trumpeta. Sa malalim na salin, sa Biblia po natin, pakakak yan. Ngayon, hindi na tayo gumagamit ng ganun salita, di ba? Kung pupunta ka sa store ng music or instrument, meron po ba kayong pakakak? Di ba?
Hindi ka na maintindihan. So sa Tagalog noon, malalim na salin yun, pakakak. Oh. Trumpet po yun. Basahin natin itong mga talata. Numbers chapter 10, pumunta po tayo doon. Amen? Mga Bilang, Kapitulo 10. Basahin natin ang 1 at 2 na mga talata. And the Lord, pansinin niyo po, and the Lord spoke to Moses, saying, verse 2, make 2 silver trumpets for yourself. You shall make them of hammered work. You shall use them for calling the congregation and for directing the movement of the camps. Nasusundan niyo po, mga kapatid? Sa wikang Filipino, ganito naman ang pagkakasalin. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng 2 trompetang pilak. Anong layunin? Para sa anong gamit? Gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan. At kapag kakalasin na ang mga tolda. Sa makatwid, mga minamahal, ang trompeta nung panahon ni Moises ay malimit na ginagamit upang tawagin ang mga anak ni Israel sama-sama and as a marching signal for the different sections of the camps. So anong gamit? Silver trumpets. Sino nag-utos? Sino nagpagawa? Ang Panginoon. Basahin natin tuloy-tuloy ang versikulo 5 hanggang versikulo 10, verses 5 through 10. Same chapter, same book. Are you following me, brothers and sisters? When you sound the advance, the camps that lie on the east side shall then begin their journey. Paghihip ninyo ng hudyat ay susulong ang mga kampo na nasa dakong silangan. Pero nasusundan nyo, no? Trompeta ang ginagamit para tawagin ang atensyon ng mga Israelita at yung kanilang mga iba't ibang sektor ng kampo. Now, iihip bilang hudyat na sila'y susulong ang mga kampo na nasa dakong silangan. Sumunod na talata. When you sound the advance the second time, then the camps that lie on the south side shall begin their journey. They shall sound a call for them to begin their journeys. At kapag hinipan ninyo ang hudyat sa ikalawang pagkakataon, lulusong ang mga kampo na nasa dakong timog, sila'y iihip ng isang hudyat sa tuwing sila'y maglalakbay. Nasusundan niyo po, mga kapatid? Ganda, no? So hindi nasasayang yung boses ni Moises. Trumpeta, panawagan, hudyat. Tuloy natin, talatang 7. And when the assembly is to be gathered together, listen, you shall blow, but not sound the advance. So may ibang tunog na palalabasin sa trumpeta. Ang galing, no? Subalit kapag ang sambayanan ay magtitipon, ay ihihip kayo. Ngunit huwag kayong magpapatunog ng hudyat. So iba yung tunog ng hudyat kaysa sa tunog ng panawagan ng pagtitipon. Ganon din, di ba, sa mga military, yung bugle, yung trumpet, meron pang patay. Meron pang panawagan ng marcha. Iba-ibang tunog yan, kaya kailangan yung iihip, marunong umihip, kundi baka mabatukan siya. Di ba? Dahil, ano ba, marcha ba o hihinto? Ayan, napakaganda. Music, worship with music. Tuloy natin, verse number 8. Praise the Lord. The sons of Aaron, the priests, shall blow the trumpets, and these shall be to you as an ordinance forever throughout your generations.
Pansinin ninyo, high priest po ito. Saserdote si Aaron. At yung mga saserdote o pari, ba marunong din silang umihip ng trompeta, ng mga trompeta. At ang mga trompeta ay magiging walang hanggang tuntunin sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salin lahi. So saan man sila pumaroon, saan sila nagkakampamento, ika nga, lagi silang may trompeta. At ang sabi ng Diyos, this will be an ordinance forever throughout your generations. Verse 9, please. When you go to war, eto na, in your land against the enemy who oppresses you, then you shall sound an alarm with the trumpets. And you will be remembered before the Lord your God, and you will be saved from your enemies. Instrumental pala ang instrument na ito upang sila'y magtagumpay laban sa mga oppressors nila. Gamitin kaya natin yan sa West Philippine Sea. Kung may dala silang tabak, may dala naman tayong trumpeta. Hanggang sa mabingi silang lahat. Nasusundan nyo, no? Ang importansya ng musika, ng instrumento sa bayan ng Israel, sa ancient Israel, na mismo ang Diyos ang nagsabi kay Moises na magkaroon kayo, gagawa kayo nito. Hipan mo bilang panawagan, hipan mo ng malakas bilang hudyat, at hipan mo bilang paghahanda sa digmaan. Napakagaling ng ating Panginoon. Yes. And so verse 10, let us read verse 10. Also in the day of your gladness, in your appointed feasts, and at the beginning of your months, you shall blow the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, and they shall be a memorial for you before your God. I am the Lord your God. Sa iba't ibang yugto sa makatwid ng buhay at pamumuhay ng ancient Israel, kasama nila from birth to death ang musika. Ito'y isa lamang patunay that God loves music. Remember, church, hindi ho ito walang paghahandang pag-ihip ng trumpeta. Pinaghahandaan nila yan. Iniinsayo nila yan. At isinasa puso nila. Kaya may karangalan silang daladala. Bit-bit nila kahit sa digmaan yung mga trompetang yon dahil mismo ang Diyos ang kasama nila at ang Diyos ang nagbigay ng garantiya sa kanila na sila ay magtatagumpay. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am the Lord your God. Hindi lamang yan. Pati sa kanilang merrymaking. In times, in days of gladness, merong music. Appointed feasts. So ang musika, ang instrumento, ay part and parcel of their lives. Church, listen. Nowadays, sa panahon po natin, di ho ba, we go to symphony, or pumupunta tayo sa mga concerts, or pumupunta tayo, makikinig tayo ng symphony. We go to the symphony simply to listen to the music. O kaya we appreciate music as an art. Nakikinig po ba, mga kapatid? Please avoid movement because our eyes are easily distracted ng mga unnecessary. This is very important, church. So, inulit ko po, nowadays, listen, nowadays, pumupunta tayo sa mga symphony para makinig, simply to listen, to relax, di ba? O kaya, to appreciate music as what? An art. Pero noong panahon ng ancient Israel, the concept of music as art was alien to the ancient world. Alien, banyaga sa kanila yon. Because in those days, music was an organic part of their lives
from birth to death. Music was essential. Essential. In ancient times, people thought of music the way we think of flowers. Hindi kailangan meron kang bulaklak lagi sa tabi mo to appreciate flowers. Kahit wala ka nakikitang flowers in your house o sa tabi mo. But we cannot imagine a world without them. Di natin maiisip na ang mundo na walang bulaklak. You get me, church? Same din sa ancient Israel ang musika. Hindi nila ma-imagine ang mundo without music. Dahil essential sa kanila yon. At even in times of their social merrymaking, for worship and in war, to terrorize enemy, musika rin ang bahagi. Kung gusto nilang sindakin ng kaaway, music. Pakinggan niyo po, this time, punta tayo sa Judges. Hallelujah. Judges chapter 7. Remember, i-link natin ito sa 1 Samuel kanina, 15:23. Nagbabago ang ugali ni Saul. Nagkakaroon siya ng wellness and freshness. Imagine kung walang, kaya alam ni David pag umiinit na ulo, dinidemonyo na naman si Haring Saul. Parang ganun. Eto na naman, nag-iiba na naman yung kanyang disposisyon. Kakalabitin naman ni Saul, ni David. Dahil siya'y prolific instrumentalist. Wow! Kaya ang feeling niya'y wellness and freshness. Totoo nga yun. Naman kung gusto mag-relax sa umaga, tapos yung bang marami kang ginagawa, pero ang kilos mo'y malumanay pa rin, pero marami kang nagagawa, kasabay ng magandang musika, di ba? Ang dami mo nagagawa, pero kapag narinig mo, mga ganon, nakakainit ng ulo. Let us go. Let us go to Judges. Judges chapter 7. Basahin natin If they wanted to terrorize the enemy. Chapter 7. Medyo mahaba po, pero please bear with me yung verses po. This is very important. Verses 15, patuloy po hanggang 22. Nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang kahulugan niyon, siya'y bumalik sa kampo ng Israel at sinabi, tumindig kayo, ibinigay na ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Midian. Verse 16, please. Then he divided the 300 men into 3 companies, tagwa 100. And he put a trumpet into every man's hand with empty pitchers and torches inside the pitchers. Wow! Hinati niyang 300 lalaki sa 3 pulutong at kanyang nilagyan ng mga kamay nilang lahat ng mga trumpeta at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. Imungkahi kaya natin ito sa commander ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga sa West Philippine Sea. And he said to them, are you with me, church? Yes. Look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. So, meron tayong hint, meron tayong lesson dito, mga kapatid. Hindi hiwalay ang leader ng kampo sa pangangasiwa ng awitin o tugtugan or music sa kampo o sa bayan ng Diyos. Do as I do, sabi po ni Gideon. Verse 18, please. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then you shall also blow the trumpets on every side of the whole camp and say, the sword of the Lord and of Gideon.
Kapag hinipan ko at ng lahat ng kasama ko ang trumpeta, ang mga trumpeta sa lahat ng panig ng kampo ay hihipan din at isigaw ninyo para sa Panginoon at para kay Gideon. Verse 19. Kaya't si Gideon at ang 100 lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi ng halos kahalili pa lamang ng bantay. Kanilang hinipan ng mga trompeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. Tuloy lang. Hallelujah. Then the 3 companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Praise God. And in verse 22 it says, nang kanilang hipan ang 300 trompeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa. Hallelujah. At laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita, sa dakong Zerera, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola, sa tabi ng Tabat. Kung saan man yan, mga kapatid, ang layo ng tinakbo nila. Mga minamahal, hindi po fiction ito. Ang laki ng nagagawa ng musika, ng papel ng musika under the directive of God. Hindi lamang para tawagan ang atensyon ng Israel, hindi lamang para hudyatan sila, hindi para mag-assemble lang sila. Tutunog ang trompeta para baklasin ang ang kampo po nila. Kasama rin ng trompeta, musika sa kanilang kaaliwan, sa kanilang mga pista, sa kanilang pagsasalo-salo. Kasama rin ang musika sa digmaan. Kasama rin ang musika sa kanilang tagumpay. Dahil ang Diyos ay kasama nila. Amen. God loves music. Glory to God. Alam ba ninyo na before the establishment of David's kingdom, pumunta naman tayo doon, bago yun bago. Alam niyo ba ng mga kababaihan played the major part in the performance of music? O atensyon mga kababaihan. Wala ata akong kausap na babae Tandaan ninyo, nasa inyo ang magagandang bewang. Salamat sa 3 yes. You remember Miriam? With her tambourine? Praise the Lord. Halika, Miriam. Tatawagin ko ang aking Miriam. Miriam with the tambourine. Hallelujah. O, yan. Role ng mga kababaihan. Naalala niyo po ba si Deborah? And the daughters of Jephthah. Mababasa natin ang insidente. Nasaan si Miriam? Yun. Sa 1 Samuel chapter 18, verses 6 and 7. So, di ba ang gandang pagmasdan ng babae na may tambourine? Of course, lalaki rin for that matter. Thank you, Miriam. Makakabalik ka na. Sige. Dalhin mo na ang iyong tambourine. Before the establishment of David's kingdom po ito, binibigay ko po sa inyo yung mga maiikling instansya sa Bible that throughout the Bible, nandun ang music. Tignan niyo po at basahin natin ito. Now it had happened as they were coming home, when David was returning from the slaughter of the Philistine, then the women had come out of all the cities of Israel. Mga kababaihan po. Ano sabi? Singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with joy, and with musical instruments. Kita niyo yung senaryo?
Nakita niyo po? Kaya mga kapatid, galaw-galaw ha, para wag pumanaw. Wag naka-steady lang. Ang saya na ng kinakanta, steady pa rin. Hindi naman tayo mga kahoy, di ho ba? Hindi tayo mga troso. Nilagyan tayo ng Diyos ng mga, ano ba tawag dito? Joints. Di ba? Galaw-galaw. Tignan nyo, sabi lalo na mga kababaihan. Women had come out of all the cities of Israel. Lumabas mula sa lahat ng mga lunsod sa Israel. Ang mga babae na nag-aawitan, nagsasayawan, may mga pandereta, tambourines, may mga awit, singing, may joy, kagalakan. Kung makikita niyo yung expression ng mukha nila. Di ba ganun din kung ano yung kinakanta mo? Yun ang expression. Pag ang inaawit mo, love comes from the most unexpected place. Hindi ka nakatawa. Di ba? O pag ang kinakanta mo, lalo na kung sa Panginoon ay masaya, nagkakaroon din ng expression ng ating mga mukha. With joy and with what? Musical instruments. Sa verse 7, basahin natin ang verse number 7. So the women sang and they danced and said, itong nagpainit na naman ang ulo, nagpagalit kay Haring Saul, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. At nag-aawitan sa isa't isang mga babae habang sila'y nagsasaya na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Kung subabasahin niyo yung mga susunod na talata, dumating na naman sa kanya yung spirito na nagpainit ng kanyang ulo. But the point is, brothers and sisters, ito yung insidente na pauwi na si David. Nagtagumpay siya laban sa mga Filisteo. Nakita niya, nandun ang dancing women and singing with joy and with musical instruments. And they said, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Now, si David, alam niyo ba kung sino si David? Si David, he is the only man in the Bible whom God called a man after my own heart. Pakinggan niyo po sa 1 Samuel chapter 13. Back up tayo. Chapter 13, verse 14. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. And the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Nakakalungkot na yugto sa buhay ni Saul. But I want you to notice, brothers and sisters, na sabi dito ngayon, hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. David, he was the only man in the Bible na kinabit ang mga katagang ito. A man after God's own heart. Hinanap siya ng Panginoon. A man who was sought after or sought for the Lord Himself. Mababasa rin natin yan sa Salmo 89, versikulo 20. Psalm chapter 89, verse 20. Ang sabi dito ng Panginoon, listen carefully to the word of God. I have found my servant David. With my holy oil, I have anointed him. So hindi si Saul. Si Saul ang preference ng tao. Si David ang preference or choosing ng ating Panginoong Diyos. Lumakip din sa kanya yung holy oil of anointing. At alam ba ninyo na sinitas din mismo ni Apostol Pablo ang mga katagang ito? Pakinggan niyo po, basahin natin, Gawa 13:22.
Acts chapter 13, verse 22. Thank you, Lord. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Kita niyo yung consistency ng Biblia? So, sumisita si Pablo rito. Siya po yung nagsasalita dito, siya yung nangangaral patungkol kay David. Remember that. David was a man after God's own heart. At alam ba ninyo that David loved music? Are you with me? I repeat, David loved music. He prescribed it, he wrote it, and he played it. Karamihan sa Book of Psalms, si David ang sumulat. May ilang bahagi ng Book of Psalms sinulat ni Asaph na isang song leader sa congregation ni David. At makikita natin sa 2 Chronicles, basahin natin, na ang music was ordained by David himself. 2 Chronicles chapter 23, verse 18. 2 Chronicles 23:18. Thank you, brother. Sabi dito, naglagay si Jehoiada ng mga bantay para sa bahay ng Panginoon sa pangangasiwa ng mga Levitang pari at ng mga Levitang binuo ni David upang mangasiwa sa bahay ng Panginoon, upang mag-alay ng mga handog na sinunog sa Panginoon gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises, na may kagalakan at pag-aawitan ayon sa utos ni David. Therefore, according sa Scripture, David prescribed music, he wrote it, he played it, and he ordained it. Awitan, musika, at huwag kalilimutan mga minamahal, kagalakan. So sa tuwing sila'y sasamba sa Diyos, may kagalakan. So sa kaharian ni David, nung na-establish na po yung kingdom ni David, he polished and refined music, and he made it an integral part of worship. Lalong kuminang ang musika. Pinakinang, sinaayos, pinakinis masyado, pinulido, hallelujah, pulidong-pulido ni Haring David ang musika sapagkat mahal niya ang Panginoon at mahal niya ang musika na ang Diyos ang siyang may akda. At alam ba ninyo, yung kanyang mga musicians and singers, they were professionals. And they occupy a functionary role of high rank, ang kanyang mga singers and musicians. Ang tanong ay ganito, Pastor, saan kinuha ng mga Levita? Kasi Levites po ang inatasan niya na mag-conduct ng worship, pangangasiwa sa templo. Where did the Levites who were appointed to be musicians in the time of David get their training? Magandang tanong yan. Saan kinuha? Ayon sa mga Bible scholars, mga kapatid, during that time, ancient Israel ay nag-iimbita si David kasama ng kanyang mga officers. They invited professional musicians and singers from Egypt and Assyria na pumunta sa Jerusalem in order to train the Israelite musicians and singers. Think about that, mga kapatid. Alam, di po ba hanggang ngayon we do a similar thing today? Think about it. Kapag pinadadala natin, for example, ang ating mga anak, o mismong ikaw o ako, ay mag-aaral sa isang music school, tinatanong pa ba natin ang instructor or instructress na, Christian ka ba? Of course not. Amen. Hindi na natin itinatanong. We don't know if the teacher is a Christian.
At it doesn't matter. We just want the best teaching. Ganun po. So, ang daming mga magagaling, mahuhusay na musicians. Maraming mga school of music dyan. Dalhin mong yung mga anak, paturo mo sa kanila. Because all we want is the best teaching. Ganun din po ang in-apply ni David. Kaya naging mga professional singers and musicians ang mga Levites. He invited musicians from Egypt and Assyria sa Jerusalem. Church, listen, this is very important. Sa Old Testament po, since ang topic natin is about music, in Old Testament times, there were 4 types of instruments. 4. Now we have 5. 4 na uri ng mga instrumento. The first category was the idiophone, na kung tawagin natin ngayon ay percussion. Ano-ano mga instruments? Ang percussion, ito yung mga instruments na kung saan yung own material produced the tone, just like the tambourine. Miriam, pakikuha nga ulit. May bago ka ng pangalan, ha? Are you with me, church? Ang technical term po dito sa tambourine ay idiophone. Yung mismong instrument niya ang nagpo-produce ng sarili niyang tunog. Thank you, Miriam. Nandiyan pa ba kayo? Kasama sa idiophone, aside from percussion, bells, castanets, cymbals, and meron din tayong chimes. First group po yan, first category. The second category, tinatawag na aerophone. Aerophones. Or wind instruments. The bugle, ram's horn, trumpet, binasa natin, flute, oboe, clarinet, the pipe, bagpipe, yung mga bag pero may mga pipes po sila. Yan ang mga wind instruments. So nasusundan niyo po, percussion, wind instruments. Yung third category naman po mga kapatid, the third group were the membranophones or instruments for vibration. Such as, kasama rin dyan ang tambourine, timbrel, and drums. So, ngayon po, in our modern times, we would class the idiophones and the membranophones as same percussions. Sundan niyo po? And finally, for categories po, finally, sa Old Testament po, there were the chordophones, chordophones. The stringed instruments, kagaya ng guitar, rhythm guitar, lead guitar, bass guitar. And sa Old Testament, kasama dyan ang harp, favorite instrument ni David. Lute, L-U-T-E, yung binasa natin kasama sa Psalm 150. Ang itsura po ng lute, long and narrow yung kanyang leeg, yung neck ng lute. May string katulad din ng gitara. Psaltery, lyre. So there are 4. Ngayon nadagdagan na sa modernong panahon. Of course, today we have the electronic music to add to the list. Yan po yung 4 or 5 categories. Sa Old Testament, kompleto na eh. So kung tutuusin po, kulang pa tayo. Pero kailangan natin ng mga skillful players. Kundi, magkakagulo lang. Maiingayan lang tayo. Sa 1 Chronicles chapter 15, let us go there, brothers and sisters. Ito po yung second occasion na kung saan dadating, ihahatid na yung Ark of the Covenant sa templo. Nung first occasion po, kung babasahin nyo ang 1 Chronicles chapter 13, merong isang lalaki by the name of Uzzah.
Nakita niyang babagsak yung Ark of the Covenant kasi karga-karga ng mga kabayo po yan eh. Medyo natalisod ho yung gulong na lubak marahil. Babagsak yung ark, yung arko ng tipan. Napakasagrado ho sa Israel niyan. Nagmalasakit si Uza. Mababasa niyo yan sa 1 Chronicles chapter 13. Hinawakan niya. Inalalayan niya para wag bumagsak. The anger of the Lord, the Bible says, ang galit ng Panginoon was kindled against Uza. And he was struck dead on the spot. Marahil sabihin niyo, Pastor, napakabigat naman nun. Church, listen. Ang instruction ay instruction. At yung instruction ay nanggaling sa Diyos. Huwag babaliwalain ang instruction ng Panginoon. Hindi pwedeng hawakan ng sino man, maliban sa mga Levita, ang arko ng covenant. Same reason. I humbly apply, mga kapatid, na hindi basta-basta hahawakan ng sino man sa atin dito itong mga instrumentong ito. The Ark of the Covenant symbolizes the power of God, His glory. At kaya yung first occasion na darating na yung Ark of the Covenant, nagkulang din si David sa pagbibigay ng divine instructions na galing sa Panginoon. Kaya namatay si Uza. Ganon din tayo kaseryoso sa pagsamba sa ating Panginoon. Pakinggan niyo po sa second occasion sa chapter 15, verses 1 and 2. Natuto na si David. Alam niyo sa pangyayaring yon, 3 buwan na tenga yung Ark of the Covenant. Walang humihipo. Nakakatakot nga naman hipuin yun. Sa mata mismo ng bayan ng Diyos, nakita nilang namatay on the spot si Uza. So kanya-kanyang ministry yan. Hindi mo naman ministry yan, Uza. You should have known better. Kuha niyo po mga kapatid, very strict, di ho ba? But He is God. Who can question Him? Nais ng Diyos ng kaayusan at sumunod tayo sa Kanyang panuntunan. Verse 1 of 1 Chronicles chapter 15. David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Gumawa si David ng mga bahay para sa kanya sa lungsod ni David, at pinaghanda niya ang isang dako, ang kaba ng Diyos, at nagtayo para roon ng isang tolda. Talatang 2, mga minamahal. Then David said, "No one may carry the ark of God but the Levites. For the Lord has chosen them to carry the ark of God and to minister before Him forever." Nang magkagayoy sinabi ni David, walang dapat magdala ng kaba ng Diyos kundi ang mga Levita, sapagkat sila ang pinili ng Panginoon upang magdala ng kaba ng Diyos at maglingkod sa Kanya magpakailanman. Tandaan niyo po, yung salitang maglingkod, to minister to Him, katumbas po niyan ay to worship Him forever. So sino-sino ang qualified? Mga Levites. And in verses 15 and 16, pumunta tayo doon, mga kapatid. Are you with me? Are you still with me? Verses 15 and 16. And the children of the Levites bore the ark of God on their shoulders by its poles, as Moses had commanded, according to the word of the Lord. Panahon pa ni Moses, siya na ang utos ng Panginoon. Nagkulang si David doon, kaya niya inulit yung second occasion. In verse 16 it says, "Then David spoke to the leaders of the Levites to appoint their brethren to be," listen carefully, "the singers, accompanied by instruments of music, stringed instruments, harps, cymbals, by raising the voice with resounding joy." Hallelujah! May natututunan ba tayo, mga kapatid?
ang musika ay integral part ng worship during the time of David's kingdom. Ang mga Levita, sila yung tinalaga ng Diyos, sila pinili, tinawag ng Diyos upang mga siwa sa pagsamba. Sila at ang kanilang mga kapatid, sila yung mga aawit, hahawak ng mga instrumento. Sila aawit skillfully and they will play the instruments skillfully. Mababasa rin natin po sa 1 Chronicles chapter 9. Back up tayo saglit. Chapter 9, verse 33. Praise God. First Chronicles chapter 9, verse 33. Now these are the singers, heads of the fathers' houses of the Levites, who lodged in the chambers and were free from other duties, for they were employed in that work day and night. I want you to notice po the words day and night. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ang mga ito, ang mga awit, mga puno sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga Levita na naninirahan sa mga silid at malaya sa ibang katungkulan. Bakit? Sapagkat sila'y naglilingkod araw at gabi. Notice the word employed. Maaring iba ang pumasok sa isip natin, they were employed. No. Ang original word po dyan, ang katumbas niyan, they were occupied. Imagine, itong mga singers, itong mga heads or puno sa mga sambahayan, heads of the fathers' houses of the Levites, naninirahan sa mga silid, free o malaya sa ibang katungkulan. Bakit? Sapagkat sila'y abala na naglilingkod, hindi lang araw, kundi kasama ang gabi. At pinag-aralan ko po ito, mga kapatid, at ito pong aking natuklasan. Ang bayan ng Diyos, they considered that God wanted to hear music even when Israel slept. For the aim, this is the meat of the message now, the aim of music was to praise God. So kahit tulog na ang bayan ng Diyos, doon sa templo, may nag-aawitan. Imagine, yung sweet, beautiful, spiritual music, papuri at pagsamba sa Diyos, ay nagpapatuloy, hindi lang sa araw, kundi sa gabi. Ngayon natin maintindihan kung bakit may mga ganitong talata sa Book of Psalm, especially chapter 134, verse 1. Now we understand kung bakit nababasa natin ang ganitong mga talata. Behold, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. I feel the presence of God. Ancient Israel, David's kingdom, tinawag ang mga worshipers not just to sing to God during the day, kundi abala rin silang umaawit, tumutugtog ng papuring awit sa Panginoon. Come, bless the Lord, all you servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. And in Psalm chapter 150 na binasa natin kanina, praise the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lyre and harp. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with stringed instruments and flute. Yung apat na category of musical instruments ay pinagagamit at ginagamit ng maayos sa templo ng ating Panginoon. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? The aim of music in the church is to worship God. Aside from worshiping God, let us read Psalm 92, glory, verses 1 to 3. Awit 92, talatang 1 hanggang 3. Oh, hallelujah. It is a good thing to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High.
Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasang Diyos. Verse number 2, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Hallelujah! Day and night. Ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Kaya hindi kataka-taka, binasa sa atin kanina ng ating kapatid na Det, na kung saan ay sinabi doon sa awit 145, hindi ako nagkakamali, pupurihin ko ang Panginoon araw-araw, kasama rin puro ng gabi-gabi. Purihin natin ang Diyos. At sa talatang 3, ano pong sabi? On an instrument, remember our topic today, worship with instrument. On an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp with harmonious sound. Glory to God! Kaya ang awitan sa iglesia, since we are all servants of God, we are all servants of God. Tayo'y kasama sa lipi ni Abraham. We are all sons of God by virtue of our acceptance and trust in our Lord Jesus Christ. Lahat tayo ay mga awit. Lahat tayo ay maghahandog ng papuring awit. Lahat tayo ay magsasaya sapagkat ang Diyos ay mabuti. Huwag kang tumahimik. Huwag mong ilagay sa bulsa ang iyong kamay. Ipalakpak mo sa Panginoon. Ikaw na may tinig. Ikaw na may lalamunan. Ikaw na may hininga. Let everything that has breath praise the Lord. Sa loob ng bahay ay may musika. Sa labas ng tahanan ay may musika pa rin sa ating puso. Lalo't sa loob ng templo ng Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon, ay may musika, may awitan, may palakpakan, may sayawan, may lundagan. Lahat ay gagalaw at kikilos. Hindi bawal. Hindi bawal. Nalulugod ang Diyos na purihin siya. Mahal na mahal niya ang bayan niya na nagpupuri. Kahit nga bago ka matulog ay nagpupuri ang iyong puso. Kung kinakailangan, di ho ba nung araw po, during the 70s sa bayan namin, lagi nakabukas ang radyo. Merong istasyon ng radyo doon, yung Just Like a Walk in the Park, ng mga love songs ang gagandang kasi nakakatulugan na lang namin. Kinalakihan ko po yun. Ganun ang bahay namin noon. Hindi kagaya ng ibang mga bahay, sinasabi ko po ito, dahil totoo, matutulog na lang, nag-aaway pa. Nagsasagutan na mag-asawa. At kahit na Kristiyano, nagbabangayan pa, matutulog na lang kayo. Ba't di kayo magpuri sa Panginoon? Magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang tayo tuwing day, nagpupuri sa Diyos o kumakanta sa Kanya. Pastor, di ako marunong kumanta. Kumanta ka. Oo. Pero pagdating sa music ministry, hindi pwedeng sintonado, ha? Mga Levites eh. Yes. Skillful singers. Eh, hindi ho tayo basta, kumanta ka, kanta ka, may boses ka, kanta ka. Oh, mali rin yun. Mali rin yun. Wag nating I say this with love, wag nating gagamitin ang instrumentong ito kapag kung kailan lang kayo pwede. Busy kasi ako, busy kaya di ako makatugtog, Pastor. No excuse. Lahat tayo busy. Wag niyong ting maisipan lang. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yun. Commitment, just like the Levites. Ang inyong lingkod ay nakakommit dito, mga kapatid. I'm always present leading this congregation to worship God. That is the reason po I say this, napakalaki ng advantage kapag ang ministro ng Ebanghelyo ay may kaalaman sa musika. Halos lahat ng pastor na nakakilala ko at nakasama ko ay may kakayanang umawit o tumugtog man lamang ng kahit na isang instrumento.
Naranasan ko po yan, mga kapatid. Kaya unang-una po ako nilagay ng Panginoon sa church music, sa choir, leading of church service, church music, at sa choir. Every Sunday po, nagpa-practice kami, 10 members choir doon sa aming church, way back. And every Sunday, ang aming choir, 10 members, kaming mga kabataan, every Sunday, naghahandog kami ng awit sa Panginoon. I still remember the songs. And I'm missing that. Hindi lang yung schedule ako kakanta. It should be in your heart. Nakatuon ka ron. Hindi yun, ay, ganda ng ang kanta nito, kakantahin ko nga sa church ito. Baguhin na natin yun. We are not performers here. Hindi ho tayo parang secular band na may mga set-set. Tapos pag tinatamad mag-practice, o itong na lang set na dating set na lang kantahin natin. Forget it. What about during the night? Do you still think about God? If music is in your heart and singing for the Lord na nasa puso mo, kahit gaano ka busy, and you will even volunteer yourself, ano man ang mangyari, sasama ako to praise the Lord, to worship Him. Hindi kung kailan lang ako pwede. Hindi ko po ipapalimos kahit kailan ang gawain ng Diyos. That is the reason why mahigpit po ako pagdating sa ganyan. Hindi pasulput-sulput lang. That is wrong. Check your heart. Suriin natin ang ating puso. Huwag natin gamitin ang music sa church para stepping stone para sa secular o para makilala. Dami ko pong alam na natuto ng musical instrument sa church, natutong umawit sa church, pero ginamit naman sa pansarili lang. At nung natuto na, inabandon na ang iglesia. Walang pinagkaiba yan sa mga nakahawak lang ng study Bible, ay nagpalalo na. Hindi lang lumaki ang ulo, humaba palalo ang baba. Kahihimas. Di ba, mga pariseo, panay ang himas ng baba nila? Diretso po ako magsalita, mga kapatid. Knowledge puffs up. Mentras na natututo tayo sa salita ng Diyos, at mentras natututo tayo at handa tayong paturo, hindi tayo pusong mamon o balat sibuyas. Si pastor, agigpit naman, but kulang pa nga eh. Mas gusto ko nga ang professor yung nagtuturo, mahigpit. Gusto ko pa nga yung habang nagpapiano, pinapalo yung mga daliri mo eh. Para matuto kang maging disiplinado. At mentras natututo tayo, lalo natin nasasabi, wala pa tayong alam. Kaya lalo tayong nagpapakumbaba. Same with God's Word. Let us be teachable. Alam niyo bang isa sa pinakamahirap turuan ay mga musicians? Isa sa pinakamahirap magkaisa ay ang mga musicians. Merong, ang feeling niya, yung feeling magaling, no? Magaling, ayaw niya magpaturo. Kaya hindi siya natututo. Gusto kong matuto, mga kapatid. Gusto ba nating matuto? If you have a heart for God's worship, kung meron kang puso para diyan, iniimbitahan kita. Pero wag mong gawin, wag nating gawin kung kailan mo lang gusto. Do you understand? Psalm 81 verses 1 and 2. Hallelujah. Awit 81, talatang 1 at 2. Ito yung awit ni Asaph. Sing aloud to God our strength. Hallelujah. Make a joyful shout to the God of Jacob. And in verse 2 it says, raise a song and strike the timbrel, the pleasant harp with the lute. Kita niyo yung mga categories of instruments? Ulitin natin.
Umawit kayo ng malakas sa Diyos na ating kalakasan. Hallelujah. Sumigaw sa Diyos ni Jacob dahil sa kagalakan. Bakit nagagawa natin kapag nanonood tayo ng concert? Wala namang kakwenta-kwenta minsan yung kinakanta, hindi nga natin naintindihan eh. Di ba? Mabaliw-baliw tayo ng halos atakihin sa puso. Tapos pagdating sa church, Kimi, liwanag Tsaka hindi kusang lumalabas yan, kusa yan. May ginawa ba ang Panginoon sa iyo? I repeat, may ginawa ba ang Diyos sa buhay mo na maganda at mabuti? Meron ba? Yes! Amen! Yung kaligtasang ibinigay ng Diyos sa akin, kahit wala nang iba siyang ginawa, yung ako'y tiyak na kapag pikit ng aking mga mata, kung hindi na ako gigising sa kinaumagahan, tiyak ako na ako'y pupunta sa piling niya. Sapat na yon upang ipagsigawan ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord, for saving my soul. He saved me. He brought me out of a miry clay. Anytime na ako'y mawala sa lupang ito, na kahit wala ni isang kusing, I don't care. Hindi na mahalaga yung mga fame and fortune or cars or houses. It doesn't matter anymore. Thank God for those. Thank God for those. Pero wala tayong madadala ni isang kusing. But the fact na anytime na huminto ang iyong hininga sa lupa at pagmulat ng iyong mga mata, your eternity begins. That's good enough. And that is enough for me to shout, to praise His name. Umawit ng malakas, 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 malakas sa Diyos na ating kalakasan. Sumigaw, sumigaw, sumigaw sa Diyos ni Jacob dahil sa kagalakan. Woo! Kung sa ibang bagay nasisiyahan tayo, sa ating mga piging nasisiyahan tayo, sa tawanan tumatawa tayo ng malakas at wala pong bawal, tumawa ka, hallelujah. Pero sa pagpupuri sa Diyos, huwag kang kimi, huwag kang mahiya, huwag mong itiklop ang iyong mga kamay, huwag mong ilagay sa bulsa, isigaw mo ang kabutihan ng Panginoon, purihin mo siya, dahil yun ang nais ng Panginoon. Sing aloud to God our strength. He is my strength. Hindi yung pag-iensayo ko ang nagpapalakas sa akin. Ang Diyos ang aking kalakasan. Hindi ang gym, hindi ang barbell, hindi obstacle course. God is my strength. He is my life. He is my all. Sing aloud to God. At hindi ako mahihiya. I will not be ashamed. Glory to God. Make a joyful shout to the God of Jacob. I don't blame these people. They know nothing about God. Yun ang joy nila eh. Secular music. Tao. Tagumpay ng tao. Medalya. But let us not forget, first of all, brothers and sisters, ano man ang profession natin sa mundo, ano man ang tinatahak mong profession, do not forget this. First and foremost, you are a Christian. You are a servant of God. Not unless you have abandoned your faith. Not unless na ikay deconverted na. I feel sad for you. Ang dami ngayon na nagmamalaki pa sila sa kanilang deconstructionist view. Deconverted na kami, sabi nila. Anong pagmamalaki mo doon? And then sa huling yugto ng buhay mo, para kang tatawag ka sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng tulong mo.
Inulit ko mga kapatid, isang bagay lamang po para sa akin na nagpapalakas ng aking boses. Every time I am with you, I'm in the church. Hindi ako nahihiya kung sabihin ng tao, emotional si Pastor. Yes, I am. Yes, I am. Dahil one day, dadating po yung panahon na yun na hindi ko na maitataas ang aking kamay. Mananahimik ng aking katawang pagod na. Pero hanggat meron akong lakas, because God is my strength, I repeat, God, it is not your exercise. God is our strength. And I'm proud to say, I am pro-God. I am pro-God. I am pro-Jesus. I am pro-Bible. And I will never, ever abandon my faith. As long na meron po akong lakas, meron dumadaloy na dugo sa aking mga ugat, I will always confess, God is my strength. And that is the reason why ako'y sasayaw, magpupuri. Oh, glory. Glory. Shout to God of Jacob. Itong reason bakit tayo nag-i-exist. Lahat ng accomplishment natin sa mundo, mababaliwala rin lahat yan. Maluluma yung mga medalyang yan, kukupa sa mga watawat na yan. Manghihina rin tayo, pero hanggang sa huling sandali, ang Diyos ang kalakasan natin. Napakasarap mabuhay at mamatay na nasa Panginoon ka. Siya ang tunay mong kayamanan. Ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Ibalik mo lagi sa Panginoon. Nababasa ko, napapanood ko, ang lalakas ng loob magsabi na we are no longer Christian. May isang librong lumalaganap ngayon. Galing isang preacher, Goodbye Jesus. Sabi ko, nagkamali ka sa ginawa mo. Daig mo pa ang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa sarili mong ulo. Daig mo pa ang nagtampo sa bigas. Sino ang pinagmamalakihan ninyo? Sino ang pinagmamalakihan? Ano ang pinagmamalaki natin sa Panginoon? Wala. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Kung ayaw mo na sa Panginoon, diwag. Hindi luluhod at yuyuko ang Panginoon sa iyo. And I don't care kung gaano ka pa-accomplish sa mundo. If you have said goodbye to your faith, then I feel very sorry for you. God is not impressed. Maybe this world, but God is not impressed. He is our strength. Amen. Music in worship. Worship with music, with singing. Kung nasisiyahan tayo sa talentong pinakikita ng natural world, doble, triple, quadruple pa nga, or even beyond that, ang kasiyahan natin at kagalakan sa pagsamba sa Panginoon. Lalo't ang pinag-uusapan natin yung kabutihan ng Diyos. Ay mga minamahal, hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon. Yun ay sapat na for me to shout for 1,000,000 years or more. Sapat na po yun. Eh, ang daming ginawa ng Panginoon. Bilangin mo isa, day and night, night and day and night, 24 hours a day. God is so faithful. Hindi ba't dapat lamang siyang purihin? Awitan at tugtugan? What a privilege. Amen. Praise the Lord. At alam ba ninyo na may gagamitin ding instrument ng Panginoong Diyos upang ang mga namatay kay Kristo'y mabuhay? And this instrument, by God's power, will raise the dead. Kita nyo, hanggang sa rapture may instrument. Oh, hallelujah! 1 Corinthians chapter 15, verses 51 and 52. Oh, hallelujah! Unang Korinto 15, 51 at 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound,
For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Glory! Palakpakan natin ang Panginoon. There is coming a day when God is going to sound a trumpet such as this generation or any other generation in the history of the world has never heard. For it will raise the dead. And the singing and the music and the dancing will go on forever and ever in heaven. Kaya ngayon pa lamang, mag-practice na ho tayo. Huwag kang mahiya, kapatid. Ibigay mo ang the best para sa Panginoon. Clap your hands, sing and shout to the Lord. Huwag kang mahiya. Amen. He's the champion of champions. Music, singing, worship, worshiping God.